Sa nakaraang video natin ay matapos natin malaman na may mga nakaabang na pala sa pangkat ni Nabay na mga bayabas sa ilalim ng Southern Ocean ng Biyuan. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, laking pagtataka ni Bay nang tumambad sa kanila ang selyo papunta sa kontinente ng mga demonyo ay halos mawasak na sa tansya ni Bay kaya panigurado daw ito ay hindi na rin magtatagal. At sa pag-aanalisa pa ng ating bida na ang konsentrasyon ng enerhiya ng demonyo ay umabot din sa higit sa 180 beses sa normal na antas. Ang density na ito ay sapat na upang masira hanggang sa 80% ng lahat ng espiritual na enerhiya. Na talagang mas malala pa pala ito kaysa sa kung ano ang kanyang inaasahan. Bagamat sila ngayon ay nasa ilalim ng karagatan, nagagawa pa rin naman nilang makapag-usap gamit ang spiritual consciousness or yung parang telepathy. Sa sitwasyon na ito ay nagtanong na si Little Six na paano daw nila magagamit ang mga kwintas na talisman kung ang espiritual na kapangyarihan ay walang silbi gayong hindi pwede itong gamitin. Ngunit hinayaan lamang ni Bay ang mga tanong nito bagkus tinanong na lang ni Bay si Miss Violet na kung may narinig ka ba na anumang balita tungkol sa mundo ng demonyo noong ikaw ay nasa soul sect pa. Agad rin naman sumagot si Miss Violet na sa kanyang pagkakatanda ay ang mundo ng demonyo ay naghahanda para sa isang bagay na malaki ngunit kami ay abala na sinusubukan upang mabuhay muli ang ancestor ng soul sect kaya wala kami oras upang bigyang pansin ang bagay na ito. Binanggit naman ni Little Six na kalimutan na lang daw ang tungkol sa water escaping technique gayong ayon sa kanya ay nahihirapan na ako sa pangangalap pa lamang ng aking espiritual na enerhiya. Sa plano naman niyang gawin ay sinabihan siya ni Bay na ang espiritual na kapangyarihan sa lugar na ito ay nasira na ng enerhiya ng demonyo kaya walang silbi ang ginagawa mong pagsusubok. Muling nagsalita si Little Six upang sabihin naman na pagdating ko rito noong 1,000 taon na ang nakalilipas, ang karagatan ay walang anumang enerhiya ng demonyo na maaaring masira ang espiritual na kapangyarihan sa lugar na ito. Mabilis naman sinabi ni Bay na iyon ay dahil ang karagatan ay naging polluted lamang na may demonic energy sa nagdaang 1,000 taon. At sinabi rin ang ating bida na tandaan, ang tanging mga bagay na may anumang epekto dito ay ang mga talismans at magic tool na may espiritual na kapangyarihan na nakaimbak sa kanilang ngunit kahit na ang mga ito ay napakahina rin. At dahil sa pangyayaring ito ay laking tanong ni Little Six na ano ang nangyari sa labas sa 1,000 taon na ako ay nanatili lamang sa Blissful Palace kasama ang aking boss. Ayon sa kaalaman ni Bay na sa totoo lang, ang mundo ng tao at ang mundo ng demonyo ay dalawang magkahiwalay na mundo ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit pagkatapos noon, upang makakuha ng isang kapangyarihan na maaaring mapigilan ang espiritual na enerhiya, binuksan ng isang bansa sa isla ang isang espesyal na rift sa kabila ng mga protesta ng lahat ng iba pang mga bansa. Ngunit dahil sa kanilang kapabayaan, ang mga pagitan ng crack ay nawala sa kontrol at nagdulot ng isang sakuna. Bilang isang resulta, ang tubig ay napuno ng enerhiya ng demonyo at ang mga karagatan ay ganap ng naging marumi. Nagresulta din ito sa pagsilang ng mga kakaibang mutated na halimaw. Matapos marinig ni Little Six ang kwento ng ating bida ay nakaramdam ito ng matinding galit at inis rin niyang sinabi na kahit na wala silang ginagawa ay talaga sinisira nila ang buong mundo. At inis rin niyang natanong na nasaan na sila ngayon dahil ang babaeng ito ay magpapakita sa kanila ng ilang tunay na kulay. Tumugon naman si Bay na super late ka na, dahil ang island, country na iyon ay nawasak na ng mga dalubhasa noon. At ang kasalukuyang karagatan ng Biyuan na lamang ang mga labi ng isla na iyon. Dahil naman sa hindi na gayon kaepektibo ang pakikipag-usap gamit ang consciousness ay iniutos ni Bay sa lahat ng kanyang kasama na ilagay sa tenga ang mga earpiece na ibinigay nito sa lahat. Ipinaliwanag rin niya kung para saan ang bagay na ito gayong maaaring payagan tayong makapag-usap gamit ang ating spiritual chi nang hindi kayang mapahina ng enerhiya ng demonyo. Nang may suot na ng lahat ang bawat earpiece nila ay sinabihan niya lahat na kung nais nating pumunta sa mundo ng demonyo ay kailangan nating alisin ang 4 na mga restriction dito at matapos natin magawa iyon ay saka pa lang natin mabubuksan na ang daan. Dagdag pa ni Bay na sinabi ko na sa inyo ang mga lokasyon ng 4 na mga seal ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang talisman beads. Sa sandaling tapos ka na ay mag-report kayo sa akin at panatiliin lamang ang mga komunikasyon. Sa mga ilang sandali pa ay natagpuan na ni Bay ang seal sa kanyang lokasyon at ipinagbigay alam niya ito sa lahat sabay rin niya tinanong na kung kamusta ang paghahanap ng iba. Sa lokasyon ni Little Six ay natagpuan na rin niya at kanya rin itong pinagbigay alam kay Bay.
Sumunod ay si Nolan Duo. At si Miss Violet matapos niyang matagpuan ng seal ay nag-report na rin ito subalit lingid naman sa kanyang kaalaman ay may isang matinding banta sa kanyang likuran ngunit ito ay hindi niya napapansin. At sa mga ilang sandali pa ay biglang halos mabingi si Bai sa kanyang earbuds gayong halos mabingi ito sa pagsigaw ni Miss Violet na tinatawag ang kanyang pangalan. Dahil sa mga oras na ito ay tuluyan nang ang sumalakay ang kanina pa nag-aabang na halimaw una nitong pinunterya si Little Six gayunpaman ay kalmado lang naman ito. Sumunod na ipinakita na nadakip na ng halimaw ay si Nolan Duo na hindi makaalis sa mahigpit na pagkakagapos sa kanya ng tentacles. Bukod sa tatlong babae ay tanging si Bai lamang ang hindi sinalakay ng halimaw na sa mga oras naman na ito ay bahagyang nagtaka matapos niyang makita ang sinapit ng tatlo nitong kasama. Hanggang sa malinaw na niyang makita ang napakalaking sea monster na isang Castnia larva at may lakas ito ng isang tribulation stage na kapantay na ng lakas ni Li Quanqi ang principal ng Qinghong Academy. Sa isip-isip ni Bai ng kanyang maramdaman ang lakas ng halimaw na ito na talagang nasa tribulation stage na ay panigurado daw na magdudulot ito sa kanila ng malaking problema. Ngunit ang gate ay hindi pa gayon katatag sa mga oras na ito dahil dito ay nabanggit niya sa kanyang isip na talagang wala na raw siyang mapagpipilian kung hindi ang gamitin ang paraan na iyon. Bago pa gumawa ng isang paraan ng ating bida ipinagbigay alam na ni Little Six na ang kanya daw spirit power sa kasalukuyan ay ninanakaw ng sea monster. Hanggang sa makita niya na si Bai ay nakatayo lang kaya naman sinabihan niya ito na matandang halimaw anong ginagawa mo tulungan muna kami dahil halos matuyot na ako dito. Matapos nga sabihin niyon ni Little Six ay ginamit na ni Bai ang talisman formation, yuanting upang sa gayon ay makabuo ng espasyo. Ang space creation na may kakayahang makapag-transfer mapabagay man ito o isang tao subalit ginamit lamang ni Bai ang dalawang pag-transfer kay Miss Violet at Duo na siyang ikinagalit ni Little Six dahil bukod tangi na siya lamang ang hindi iniligtas ng ating bida sa matinding pagkakagapos ng sea monster. Dahil marahil sa hindi maubos na kay-abangan ng Demon Ancestor na si Little Six ay ito na ang akmang oras upang turuan ito ni Bai ng isang leksyon. Palusot ni Bai sinabi niya kay Xiaoliu na kung bakit hindi raw niya iniligtas ito ay dahil sa isa kang Demon Ancestor, hindi ko talaga kaya na mapilit na hilahin ka. Sabay niya rin sinabihan si Little Six mag-isip ka ng isang paraan upang iligtas ang iyong sarili. Habang ang dalawang babae na may mas mababang paglililang ay halos maubusan na ng lakas matapos rin silang manakawan ng kanilang espiritual chi ng sea monster. At panunuya rin na sinabi ng ating bida dito kay Little Six na huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang talunin ang isang halimaw na may yugto lamang ng Tribulation Realm. Na halos magdilim ang paningin ni Little Six matapos niyang marinig ang pahayag na iyon ni Bai gayong malinaw na sa kanya na kaya hindi daw siya iniligtas ni Bai ay dahil sa malinaw niyang plano na ito. Maya-maya nga ay may biglang malakas na pagsabog na naganap kung saan mismo ang kinaroroonan ng galit na Demon Ancestor. Gayon din ay nahulog ang isang parte ng halimaw sa sahig ng karagatan, at maging si Little Six ay nakawala na rin sa pagkakagapos sa kanya ng malaking halimaw. Binanggit rin ng Demon Ancestor habang ito ay nababalot ng mapulang aura. Sinabi niya na dahil sa tagal ng aking pananatili sa poder ni Boss ay halos makalimutan ko na rin ang aking tunay na anyo. At pagkatapos sinabi naman niya na matandang halimaw Bai, dapat mong kunin ngayon ang responsibilidad para sa anumang mangyayari sa susunod. At mabilis naman sumagot ang ating bida tumugon ito na wala daw problema. Gayong sagot na ni Bai kung ano man ang mangyayari ay nanginginig ang boses ni Little Six habang sinasabi na ang maliit na ancestor na ito ay talagang nagugutom na. At hindi na rin nagsayang pa ng oras si Little Six dahil makikitang buong puwersa na itong naghahanda sa puntong ito. At mabilis rin itong sumugod malapit sa sea monster dahil plano na niyang harapin ito ngayon dahil na rin sa pang-aasar ni Bai. Subalit na pagtanto niya rin na hindi gayon ka-epektibo kung gagamitin lamang niya ang pagsuntok nito kaya kinuha na niya ang kanyang espesyal na armas. Na nakatago sa kanyang tenga ang meteorite pestle, agaran rin pinag-transform ni Little Six ang armas nito sa malaki nitong anyo. At pagkatapos mabilis at buong puwersa niya itong inihagis sa kinatatayuan ng halimaw. Nang makita ni Little Six ang resulta ng kanyang ginawang pag-atake sa malaking halimaw ay tuwang-tuwa ito na binabanggit na napatay na raw niya ang demon larva. Dahil sa nagawa nga niyang hatiin ang malaking halimaw na ito.
Sa panig naman ng tatlo ni Nabay ay natanong na ni Duo na kung nanalo na raw ba ang kanyang big sister sa pakikipaglaban nito. Subalit ayon dito sa ating bida na hindi ganyan ka-simple na pwedeng matalo ang isang halimaw na nasa antas na ng tribulation kaya kutob ni Bay na ito palang ang umpisa ng tunay nilang laban. At sinabi rin ni Bay na kukunin ko lang siya sa sandaling matatag na ang portal pero sa ngayon hayaan muna natin sila sa kanilang laban. Mabilis naman napunta ang eksena dito sa panig ng mga bayabas na kung saan matapos makita ng Demon Envoy ang sinapit ng kanilang halimaw ay sa halip magpanik ito bagkus nakaramdam pa ang palko ng Golek sa kanyang sarili dahil naramdaman niya na nag-uumapo sa demonic energy itong si Little Six. Ngunit ang kanyang kasamahan na nagtayo ng bitag sa lugar na ito ay nangangamba na gayong sinabi niya sa kanyang boss na kung hindi raw ba nila tutulungan ang kanilang Ocean Lord. Gayong alam ng Demon Envoy kung ano ang kakayahan ng halimaw kaya mayabang niya na sinabing iyon lang ay ang Ocean Lord Scout at hindi na kailangan nating kumilos. Dahil ang puot ng Panginoon ng Karagatan ay malapit ng bumaba. Gaya ng binabanggit ng Demon Envoy, sa ilang saglit nga lamang ay biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa lugar kung saan nakalagak ang katawan ng halimaw. Dahil naman dito ay malakas na nagsalita si Little Six upang tanungin ang halimaw na sa wakas ay ibubunyag mo na ba ang iyong totoong katawan ngayon. Ngunit parang tama nga ang sinasabi ni Xiaoliu dahil sa may isang malaking nilalang ang nagmamadaling lumabas sa sahig ng karagatan. Hanggang sa tuluyan na itong nagpakita at ipinakita rin ng si Monster ang tunay nitong itsura bukod pa ay nagsasalita ito ng wikang hindi maintindihan. Habang sa ibaba naman ay makikita si Xiaoliu na nagmistulang karayom sa liit dahil sa sobrang laki ng kanyang makakalaban ngayon. Gayunpaman, sa halip na matakot itong si Xiaoliu ay mas naging maligaya pa ito matapos magpakita ng tunay na lakas ang halimaw dahil raw sa wakas magkakaroon na siya ng magandang laban. Gayong ito ay isa daw niyang matagal na niyang inaasam-asam na makatagpo ng kalaban na tulad nito. Upang maging maganda ang laban ipinasok ni Little Six sa kanyang kaisipan ang tunay nitong anyo dahil sa punto na ito ay nais na rin niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagka-demon. Mula naman dito sa ibabaw ng karagatan ay makikita ang pagbula ng tubig sanhi ng nagaganap na labanan sa ilalim nito. Dahil sa punto na ito ay makikita nga na tuluyan ang nag-evolve si Little Six sa tunay nitong anyo gayon din ay makikitang ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay upang e-uppercut ang Lord ng Karagatan. Matapos saluhin ng halimaw ang isang pagsuntok na iyon ni Little Six ay nakarating sa ibabaw ng tubig ang dalawa sabay na pangiti ang Demon Ancestor matapos niyang makitang bumulagta ang malaking halimaw. Habang dito sa pampang ng karagatan ay makikita na mabilis rin umahan ang dalawang hangal na nilalang ang Demon Envoy at ang isa nitong alagad. Takot na nagsalita ang lalaki sa Demon Envoy na ang kanilang sitwasyon ngayon ay hindi maganda dahil sa sinapit ng si Monster. Sumagot naman kaagad ang Demon Envoy na sa mga oras naman na ito ay nagpakita na ng kanyang mukha at kanyang sinabi sa kanyang kasamahan na hindi raw siya bulag gayong malinaw rin niyang nakita ang nangyari. At pag-aalala na binanggit nitong Demon Envoy na hindi pwede natin dapat hayaan na pahintulutan ang gayong halimaw na dumaan sa portal. Sinabi rin niya na sinusubukan raw sila ng kanilang Panginoon. At dahil naman sa kanilang sitwasyon ay agad iniutos ng envoy sa kasama nito na magpadala na ng hudyat upang makipag-ugnay kay Instructor Chen Yihei. Sabihin mo sa kanya na gamitin iyon. Na hindi na niya binanggit kung ano ba ang tinutukoy nito na dapat gamitin ni Instructor Chen. Nasabi rin ng Demon Envoy na dapat nating matapos ang great cause ng Demon Lord kahit na mamatay tayo dahil ang lahat ng ito ay para sa ating Demon Lord. Mabilis na nalipat ang kaganapan mula sa pagpapakita ng malaking espada na ito gayong ito pala ay ang Swordmanship Department ng Qinghong Academy at mabilis rin na nakarating dito ang balita na ipinahahatid ng Demon Envoy para kay dating Instructor Chen. Dahil sa iniulat na ng isa sa alagad dito kay Instructor Chen na nagpadala na ng signal ang envoy. Bukod rin ay sinabi rin itong bayabas na disciple na ang envoy sa Abyss ay humihiling ng tulong mula sa Eastwind Sword at binanggit rin ng nagbigay ulat kung ano ang mga numero ng mga coordinate. Na ang nais pala ipagamit ni Demon Envoy ay ang Eastwind Sword na mabilis iniutos ni Instructor Chen na maghanda na upang e-launch ang espadang ito. Agad rin natapos ng kanilang kupunan ang paghahanda dahil sa makalipas lamang ang ilang sandali ay nagawa na nilang i-launch ang Eastwind Sword kasabay sa kanilang paglalakbay ay isinisigaw ng lahat na ang gagawin nilang ito ay para sa kanilang Demon Lord na paulit-ulit nila itong binabanggit habang may nagsasabi naman na paalam daw sa envoy.
Mabilis naman na bumalik ang eksena dito sa panig ni Little Six na kung saan sa mga oras na ito ay hindi pa rin niya tuluyan napapas lang ang si Monster marahil dahil sa may mataas rin itong cultivation level. Habang ang bida natin sa mga puntong ito ay pinag-aapuran na niya si Little Six na tapusin na nito ang pakikipaglaban dahil sa ang portal ay kanyang napansin na ito ay matatag na. Si Nolan Duo naman ay astig sa kanyang big sister matapos nitong ipakita sa lahat ang kanyang tunay na anyo at lakas. Mula naman dito sa mundo ng mga demonyo, na kung saan naman ay nakamasid ang isang babaeng maid na dragon sa kalangitan dahil sa nakita nito ang sama ng panahon. Natigilan ang maid na walang sinasabi dahil marahil inaalam niya kung ano ba ang tunay na nagaganap ngayon dahil biglaan na lamang sumama ang panahon. Ang nilalang rin na ito ay isa sa makakasama ng ating bida pagdating niya sa mundong ito. At pagkatapos nagmadali ang maid upang sabihin sa mga kasama nito na tiyak malapit ng umulan dahil dito ay kanyang iniutos na kunin na nila ang mga nakasampay na damit at ipasok sa loob ng kanilang mansion na agad rin tumugon ng pagsang-ayon ang dalawang maid. Sa sumunod na ilang oras, sa kalagitnaan ng pagharap ni Little Six sa Demon Lord ng Karagatan ay nakarating na rin dito ang Eastwind Sword. Una nila napansin ang dulo nito na lumabas sa madilim na kalangitan. Nang makita naman ito ng Demon Envoy ay biglang natuwa ang Falco kahit batid niya na marahil dito na rin magwawakas ang kanyang buhay kung sakaling gamitin na nga ang sandata na ito. Gaya ng inaasahan ng lahat ng sumasamba sa Demon Lord ay naganap ang kahindik-hindik na pagsabog na animo'y ginamitan ito ng nuclear bomb dahil sa lakas at lawak ng nangyaring pagsabog. Gayunpaman, kahit nangyari iyon sa tulong ng space creation ng ating bida silang apat ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Subalit ang spiritual energy na kalasag ay napag-alaman ni Bai na halos 80% na lamang at mabilis pa itong bumababa. Sa punto na ito ay mabilis na iniutos ni Bai sa kanyang system na isaayos ang kanilang ruta at ang dapat nitong targetin ay ang lupain ng mga demonyo. Mababakas naman sa pagmumukha ng ating bida ang pagkainis nito matapos niyang makita ang kayamanan ng Immortal Alliance ang Sword Dongfeng na ginamit ni Instructor Chen at laking tanong rin niya sa kanyang kaisipan na kung may isa bang hangal ang nakikipag-ugnay sa demonic world. Nasabi rin ni Bai sa kanyang isip na bago ang espiritual na enerhiya ay ganap na mabura, kailangan kong lumabas dito. At sa kalagitnaan ng kawalan sinikap ni Duo na masabi nito sa kanyang Master Bai na siya ay natatakot na at binanggit rin ng dalaga na kung maaari ba akong pumunta sa tabi mo Master. Sumagot naman kaagad ang ating bida at kanyang sinabi dito na Duo, huwag matakot, ang iyong Panginoon ay nag-iisip ng isang paraan, magiging maayos rin ang lahat sa lalong madaling panahon. Maya-maya nga ay nagbigay na ng ulat ang system upang ipaalam nito na matagumpay ang pagwawasto. Subalit hindi sigurado ang landing point at ngayon ay binuksan ang portal. Matapos magpahayag ang system ay pinuri naman ito ng ating bida sabay tinawag niya ito sa pangalang counter. Ngunit ayaw ng system na tinatawag siyang gayon ayon sa inis nitong tugon. Dahil naman sa sinabi ng system na magkakaiba ang kanilang magiging landing point ay nagpadala si Bai sa lahat ng kasama nito ng kanyang puppet una si Nolan Duo. Ipinaliwanag niya dito na, ito ang puppet avatar nitong iyong Panginoon. At sa lalong madaling panahon, pupunta tayo sa mundo ng demonyo subalit malaki ang posibilidad na tayo ay magkakahiwalay. Gayunpaman protektahan mo ang iyong sarili bago tayo muling magtagpo at gamitin lamang ito bilang isang huling alas na agad rin naman sumang-ayon ang dalaga. Habang itong si Miss Violet dahil nakulong siya sa isang maliit na espasyo ay tuluyan na itong umiyak sabay niya sinasabi na napakabata ko pa. Ayokong mamatay ng walang kabuluhan at kung may susunod na buhay, nais ko na lamang maging isang ibon. Nasakto naman narinig ni Bai ang mga sinasabi nito sa tulong ng kanyang puppet dahil sa kanyang narinig na iyon ay sinabi naman ni Bai dito na huwag sabihin ang mga nakakalungkot na salita. Makakaalis na rin tayo at kunin mo ito. Panghuli na pinadalhan ni Bai ng kanyang avatar puppet ay itong si Xiaoliu na sa mga oras na ito naman ay bumalik na sa maliit nitong anyo habang kinakagat na lang ang kaaway nitong octopus. At nang makita siya ng ating bida ay sinabihan niya ito na itigil na niya ang kanyang ginagawang kahangalan subalit iginigiit pa rin ni Xiaoliu na talaga daw papatayin niya ito subalit hindi na niya iyon magagawa dahil sa kailangan na nilang umalis. Nang tuluyan nang nagbukas ang portal ipinaliwanag ng ating bida sa lahat na ang kanilang destinasyon ngayon ay papunta sa demonic world at mahigpit niyang ipinaalala sa lahat na dapat unahin ng bawat isa ang kanilang kaligtasan.
Sabay-sabay na sumagot ang tatlo ng pagsang-ayon. Lumipas ang mabilis na oras, at mabilis rin na napunta ang kaganapan dito sa Moxie Town ng Demonic World. At sa isang maliit na kubo kapansin-pansin ang pagliwanag sa loob nito gayong bahagyang masisinagan sa labas. Gayong sanhi pala ito ni Bai dahil sa ang lugar pala na ito ang kanyang binagsakan na agad binanggit na sa wakas raw ay nakarating na rin siya sa Demonic World. Tungkol naman sa naging karanasan niya sa pagbiyahe papunta dito ay kanyang nabanggit rin na ang crossing space na ito ay mas kapana-panabik kaysa sa vertical roller coaster na nakasakay ako sa aking huling buhay. At dahil sa mundo ito ng mga demonyo ay agad niya naisip na kailangan niyang mag-disguise upang magawa ito ay iniutos na lamang niya sa kanyang system. Binanggit naman ng system na mangyaring e-convert ang spiritual energy subalit sa mga oras na ito ang natira na lamang na spiritual na enerhiya ng ating bida ay 0.1% na lang. Na hindi sukat akalain ni Bai ang kanilang ginawang pagbiyahe papunta dito ay sobrang makonsumo. Pagkatapos niyang makapagpalit ng damit ay natanong naman niya sa kanyang system na kung maaaring niyang magamit ang puppet communication channel. Subalit dahil sa kakulangan ng enerhiya ay walang paraan upang magawa iyon ngayon gayunpaman binanggit naman ng system na ang survival rate ng lahat ng may hawak ng puppet ay pumapalo ito sa 99.9% na ibig sabihin lamang ay ligtas na nakarating ang lahat sa mundo na ito. Pero dahil sa walang paraan na makausap ni Bai sina Miss Violet, Duo, at Little Dream ay tila raw dapat siya na lamang mismo ang gumawa ng paraan tungkol sa bagay na iyon. Sa ilang mga sandali pa ay inihayag na ng system na naging matagumpay na ang pag-convert ng spiritual energy na makikita sa aura na inilalabas ni Bai bukod dito ay nagkaroon din ang ating bida ng sungay. Bagamat naging matagumpay ang pag-convert subalit hindi ganito kaliit na sungay ang inaasahan ni Bai. Gayong palihim na sinasabi ni Bai sa kanyang isip na sa mundo na ito ay ang pamantayan ng lakas ay base sa kalidad raw ng sungay ngunit bakit ang kanyang sungay na taglay ay napakaliit. Umaasa na lamang na sana daw ang ganito kalaki ay hindi gayon kawalang silbi. Nang paglabas naman niya sa barong-barong na bahay ay muli nagpakita ang kanyang system upang ipaalam naman ito na ang wika ng mga demonyo ay kasalukuyang idinaragdag sa memory nito. Ngunit inihayag ng ating bida na tunay naman na hindi mahirap matuto noon dahil sa taglay niyang divine sense dahil rin dito ay sinabi ni Bai na ito raw ay kalabisan na. At sumagot naman ang kanyang system na ayon sa kanya ang kanyang ginagawa ay hindi para daw kay Bai. Sa hindi kalayuan na mataan ng ating bida ang dalawang demon na memorable sa paghahanap ng isang trabahador at iniutos ng tagapamahala na sikapin maghanap ng isa upang punan ang kakulangan na agad rin naman sinang-ayunan ng inutusan nito. Malakas na isinigaw ng demon na ang Welton Mansion ay urgent hiring para sa ilang demon worker binanggit rin niya na ang slot ay limitado lamang at ang sahod kada buwan ay 3 low-grade demon stone. Habang si Bai ay nakamasid lang gayong kinakapapa niya ang lugar na ito. Itong demon naman na naghahanap ng trabahador ay kutob niyang tila wala interesado na mag-apply sa nayon na ito ay naisip niya na ang kanyang kapitan ay maling lugar ang pinuntahan dahil daw ang mga malakas na manggagawa sa nayon na ito ay na-conscript na ng militar kaya imposible na makahanap pa daw sila dito ng kahit sino paman. Dahil narinig ni Bai ang pinuproblema ng demonyo sa paghahanap ng worker ay nagsalita na ito upang sabihin na nais niyang mag-apply. Bagamat mabilis siyang tiningnan ng lalaki ngunit hindi naman ito nagsalita nang makita niya ang hitsura ni Bai. Dahil sa wala pa ring tugon ng lalaking demon ay binanggit na ng ating bida na ngayon lang ako nakarating sa lugar na ito at upang mabuhay sa katunayan naghahanap ako ngayon ng trabaho. Maya-maya pabastos na tinanong nito si Bai nakasuot ka ng maayos upang maging isang manggagawa. At walang buntot o matulis na tainga. Ikaw ba ay isang Feather Clan batang master na naubusan upang maranasan ang buhay at magpakita? Sa isip-isip ng ating bida gayong narinig naman niya na urgent hiring ngunit bakit nahihirapan siyang tanggapin ito kaya tuloy na isip niya na parang hindi daw epektibo ang kanyang pag-disguise. Ngunit nang makita ng demon ang maliit na sungay ni Bai ay biglang nagbago ang pananaw nito. Agad na tinanggap ang ating bida at mabilis na pinapupunta sa karwahe at i-report na rin na siya ay isang manggagawa at dapat rin daw maging maliksi si Bai. Gayong biglaan ang pagtanggap sa kanya ay laking pagtataka ni Bai sa naging pag-uugali ng lalaking demon. Nabanggit rin niya sa kanyang isip habang pumapasok sa karwahe ay bakit raw ang mga tao dito ay biglang pabago bago ang desisyon.
Gayong napuna na ang kakulangan ng worker ay nag-report na rin ito sa kanyang kapitan habang ang kanyang kapitan naman ay binigyan na siya ng gantimpala sa mahusay raw nitong trabaho. Nang nakaupo na ay hindi may pinta ang pagmumukha ni Bai dahil sa iniisip niya kung ano na bang lagay ng iba nito kasama nang mapunta sa mundo na ito. Gayunpaman, ngunit ang mga puppet ay hindi lamang naman ito pang combat dahil sa may kakayahan rin ito na maging gabay at palihim rin na sinasabi ng ating bida na mabuti na lamang ang disguise at spiritual energy conversion ay wala naging problema. Habang ang kanyang katabi sa upuan ay napansin niya na tila napakalaki ng problema ni Bai base sa kanyang nakikita sa ngayon. Sa mga ilang sandali pa ay magiliw niya tinawag ang ating bida at sabay na rin nagpakilala na siya ay si David at isa rin sa bagong trabahador. Tinanong rin niya na kung bakit nakasimangot ito at tinanong rin kung may sakit raw ba si Bai. Sumagot rin naman ang ating bida at kanyang sinabi ang kanyang pangalan na si Bai Luchen at tungkol naman sa kung bakit raw siya ay nakasimangot ngayon ay dahil sa may iniisip itong isang bagay. Nang marinig ni David ang pangalan na Bai Luchen ay noorduhan ito sa kanyang pangalan dahil daw sa talagang kakaiba ito. Para naman hindi mapaghinalaan ang ating bida ay bumuo na lamang ito ng isang huwad na kwento, dahil sa kanyang sinabi dito kay David na ako ay mula sa isang malayong lugar sa silangan. Napunta ako rito upang maglakbay subalit ngayon na naubos na ang aking pera ay kinailangan ko maghanap ng trabaho sakto naman na natanggap ako dito. Nang nakita naman ni Bai ang reaksyon ng ilan nilang kasama sa karwahe na parang bang may matindi itong pinagdadaanan sa ngayon ay sinabihan niya si David na kung maaari daw siyang magtanong dito tungkol sa hindi ba tayo ay magiging mga manggagawa ngunit bakit lahat sila ay may mga madidilim na pagmumukha. Sumagot si David nang may pagtataka dahil sa kanyang sinabi kay Bai na bro hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng trabaho para sa isang noble lord? Mukhang ikaw ay talagang nagmula sa isang remote area. Dahil sa nahalata na ni David na ang ating bida ay parang isang probinsyano kaya naman ikinwento na niya dito ang kanyang buong nalalaman na sinasabi lamang nila na mga manggagawa. Pero sa totoo lang, ang mga puting demonyo ay hindi naiiba sa mga alipin sa mata ng mga itim na demonyo ito rin ay wala sila pakialam sa atin kung tayo ba ay mabayaran o hindi. At isa pa, kung sa isang araw hindi natin sinasadyang masaktan ang itim na demon lord, maaari niya tayong patayin ng walang pag-aalinlangan. Pinatigil muna ng ating bida sa pagsasalita si David dahil sa nais niya munang malaman na kung sa lugar ba na ito ay bumabatay ba sila depende sa kulay ng balat. Dahil sa tanong na iyon ni Bai ay binanggit ni David sa ating bida na bro, talaga bang hindi ka pa nakakapunta kahit noon sa kanluran? Ayon naman dito sa ating bida na mabilis nakagawa ng isang kwento base sa mundo ng tao dahil binanggit niya na sa katunayan sa aking bayan sa silangan ang katayuan ay palaging batay sa lakas. Siyempre ang marangal na karakter ay igagalang din, walang bagay tulad ng pagkakaiba sa kulay ng balat. Sa kwento na iyon ng ating bida ay sinabi ni David na sa kasong iyon, ang iyong bayan ay dapat na isang napakagandang lugar, talagang maganda iyon. Subalit gayong dahil napunta ka lang dito sa hindi ka pamilyar na lugar ay hayaan mo akong sabihin sa iyo ang ilang karaniwang bagay tungkol sa lugar na ito. Sa aming kasalukuyang kaharian, mayroong dalawang pangunahing karera. Lalo na ang lahi ng Black Goat na may kakayahan na makabisado ng mahika, at ang mga puting demonyo naman ay halos walang infinity pagdating sa magic. Ang ilang mga Black Demon na nagawang e-master ang magic ay nakagawa noon ng isang magandang achievement sa huling digmaan at naging mga maharlika. Ang mga puting demonyo bagamat napakarami ng bilang, ngunit sila ay ipinanganak bilang mababang nilalang. At, syempre, ang mga nilalang na mababa ay hindi itinuturing na buhay sa mga mata ng mga maharlika. Kahit gayon nakangiti na binanggit ni Bai kay David na kuha ko na kung ano ang ibig sabihin ng mga kwento mo na talagang ang lugar na ito ay isang lugar kung saan punong-puno ng mga hangal. Pero dahil ang Noble Mansion ay sobrang kakilakilabot, bakit nakikita kong gusto mong mapuntahan ito? At sobrang ligaya ni David na kahit sa kabila ng nag-aabang na panganib sa mansyon ng mga maharlika ay gagawin daw niya ito para sa pag-ibig. Anong tungkol sa pag-ibig tanong ni Bai? Ngunit iyon daw talaga ang dahilan ni David dahil mula pa raw noong taong iyon sa Triumph Street ay ngumiti sa kanya ang young lady ng Wilton Duque. Bukod sa kanyang kwento ay biglaan itong tumayo habang sinasabi na tulad ng sa opera, alam ko na ang aking puso ay nakalaan para sa kanya. Sumagot naman ng ating bida na animoy parang inaantok kanyang binanggit na sa palagay ko kumpara sa kung magagawa mong mapakasalan ang binibini.
Tiyak ko na mas mataas ang posibilidad na bago mo magawa iyon ay patay ka na. Matapos niyang sabihin iyon ay biglang humarap sa kanya itong si David na siya naman ipinagtaka ni Bai na kung bakit ang sama ng tingin nito sa kanyang ulo. At pagkatapos, inakbayan ni David ang ating bida at masinsinan niya itong kinausap para sabihin na bro. Mauunawaan mo rin ang lasa ng pag-ibig sa isang araw, at naniniwala ako na dapat mayroong mga babaeng demonyo na hindi gagawin na husgahan base sa laki ng sungay. Kahit na ang mga maliliit ay cute pa rin naman. Di ba? Na hindi nagustuhan ni Bai dahil halata naman na ang tinutukoy ni David ay ang maliit nitong sungay. At binanggit din ng ating bida na kahit na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin subalit medyo naiinis ako. Bigla naman naputol ang kanilang pag-uusap dahil sa may sumigaw mula sa labas na sinasabing nakarating na sila sa kanilang destinasyon na siyang ikinatuwa ni David matapos niyang marinig ang pahayag na iyon. At nagsibaba na ang lahat sa karwahe, ngunit pagtungtong pa lamang ni Bai sa lupa ay sinalubong na kaagad siya ng isang mayabang na demon na siyang magsasabi kung saan lahat dapat magpunta ngunit naging bastos ang bibig nito matapos niyang makita ang maputing balat ni Bai. Gayong napakayabang ng nilalang na ito ay matapang siya na tinanong ng ating bida na tila minamadali mo ang iyong pag-reincarnate. Nang makita niya ang isang malaking palasyo ay napatanong ang ating bida na kung ito raw ba ay ang Wilton Mansion. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang palasyo ay may isang bagay naman siyang naramdaman na malapit nang tumama sa kanya. Subalit hindi ito nagtagumpay na magawang saktan si Bai dahil sa talas ng pakiramdam nito. Na ang may kagagawan pala nito ay ang kanina pa napakayabang na demonyo sa punto na ito ay muli binanggit ng ating bida na mukhang gusto mo talagang mag-reincarnate sabay pinalabas nito ang kanyang nakakatakot na aura. Dahil sa aura na ito ay palihim na binanggit ng mayabang na demon na paano nagkaroon ng isang mababang puting demonyo na may napakataas na lakas. Matapos niyang malaman ang tinataglay na lakas ng ating bida ay mabilis nagbago ang pag-uugali nito dahil naging mabait na niya na sinasabi at itinuturo ang lugar kung saan dapat puntahan para mag-report ang mga naghahanap ng trabaho. Sinabi din niya na ang oras ay malapit nang matapos na kung sakali raw na maubos na ang oras para sa pagtanggap ay hindi na nila tatanggapin pa kahit sino. Sabay tanong niya kay Bai na siguro naman ayaw mong mawalan ng trabaho. Mabilis na pinuntahan ni Bai ang lugar na itinuturo ng mayabang na demon at nang makapasok siya ay umalangaw-ngaw naman ang boses ni David dahil sa pagtawag nito na kanya rin sinasabi na nakuha ko na ang isang magandang spot at paulit-ulit niya na tinatawag si Bai na magpunta sa kanyang pwesto na sinang-ayunan na lang ng ating bida gayong ito pa lamang din naman ang kanyang kakilala sa lugar na ito. Tanong agad ni Bai kay David na kung para saan ang ginagawang pagpila ng lahat na nandito. Sumagot naman kaagad si David binanggit niya na tumingin ka doon, nais ng katiwala na subukan ang aming mahika. Kung kami ay maswerte maaari kaming magtrabaho sa panloob na patio ng mansyon. Mula dito sa panig ng katiwala pinahawakan niya sa kanyang tinawag na naghahanap ng trabaho ang ginagamit nilang panukat ng magic ng mahawakan ay nalaman ng katiwala na ang magic level nito ay 4 kaya mapupunta daw ito sa labor group sabay tinawag na ang susunod na susubok. Ngunit bago banggitin ng katiwala ang pangalan ng susunod ay sinabi niya muna na makinig ang lahat at pagkatapos ipinaliwanag niya na ang antas lamang ng 7 pataas ay ang maaari lamang payagan na magtrabaho sa mansion. Matapos naman niyang sabihin iyon ay palihim naman niya na binanggit sa kanyang isip na iyon ay pang 20 na subalit 3 pa lamang ang kwalipikado na makapasok sa mansion. Pero kahit na sa lahat ng napili na demon ay wala man lamang daw umabot sa itaas na antas ng 10 kaya naman daw ang batch na ito ng mga puting demonyo ay talagang mababa ang kalidad. Dagdag pa nito na sa katunayan ay hindi naman talaga kailangan ang maraming manggagawa at kung susobra man ay dapat na lamang ilibing. Ang bias na katiwala na ito ay ang Wilton Mansion housekeeper na may pangalan na Gladiate at ang antas naman ng kanyang lakas ay isa lamang low demon pangalawa sa pinakamababang lakas ng mga demonyo. At matapos niyang banggitin iyon sa kanyang sarili ay tinawag na rin ito ang susunod na susubok para malaman kung saan ba mapupunta base sa makukuhang resulta. Dahil sa pinag-uusapan ng magic, tinanong ni Bai si David tungkol dito at ano ang antas ng mahika na ito. Mayroon ka bang mga realm division bukod sa kulay ng balat? Mabilis rin sumagot si David syempre. Kaming mga puting demonyo ay mayroon ding ilang mga maswerteng nilalang na maaaring mamaster ang mahika at maging isang demonyo na napili kahit na mga mababang demonyo. Binanggit rin ni David ang tamang pagkakasunod-sunod mula sa pinakamahina.
hanggang sa pinakamalakas. Una Chaos, Lower, Shenlong, Ji, Yin, at ang Great Demon. Pero sa kasamaang palad ang pinaka-sukdulan ng naaabot na lakas ng mga White Demon ay ang Low Demon lamang ayon sa pagkakaalam ni David, subalit ang mas mataas sa Low Demon ang nakakaabot lamang sa gayong stage daw ay ang mga Black Demon na talagang nakakainggit ang katotohanan na iyon. Dagdag pa niya tungkol sa Great Demon ay ang mga magagaling na nilalang lang at bilang pa lamang ang nakakagawa noon tulad ni Chanmo at dati Imo. Natanging ang mga dakilang Panginoon at 8 haligi na hari ang pwede na maabot ang mga antas na ito. Sa kalagitnaan naman ng pagpapaliwanag ni David kay Bai ay nainis ito dahil sa biglang iniwan siya habang nagpapaliwanag dahil hindi pa daw siya tapos sa kanyang mga sinasabi, ngunit nagmamadali na ang ating bida na magpunta sa Magic Crystal Stone, ang sukatan ng lakas, gayong tinawag na ang kanyang pangalan. Ngunit nanlalaki ang mata ng katiwala dahil daw sa kakaiba ang pangalang Bai Luchen, dahil dito ay tinatawag ang ating bida ng katiwala upang marahil magtanong kung bakit ganito ang kanyang pangalan, subalit hindi siya naririnig ni Bai dahil sa may malalim itong iniisip. Gayong dahil ang mga puting demonyo ay maaari lamang maabot ang Low Demon Realm, kaya tila kailangan kong kontrolin ang aking lakas at upang manatili sa bahay para makapag-imbestiga at samagap ng impormasyon para na din hindi raw magdulot sa mga demon ng matinding paghihinala. Subalit hindi na nagawa pang mahawakan ni Bai ang Magic Crystal Stone dahil sa iniutos ng katiwala sa kanyang bodyguard na huwag hayaang mahawakan ng ating bida ang sukatan ng lakas. Pero binanggit na ng katiwala na mapupunta daw si Bai sa labor group dahil naman sa ginagawang ito ay nagprotesta na si Bai, gayong alam naman ng lahat na dapat masukat muna kung saan ito mapupunta na trabaho, kaya bakit daw hindi muna pasubukan kay Bai ang paghawak dito. Ipinaliwanag naman ni Gladiet ang katiwala na dahil kaya ginawa niya ito ay gayong may makinis daw ang ating bida na itsura, bukod pa ay sinabihan rin niya si Bai na huwag mong dumihan ang Magic Crystal Stone at bumaba ka na rin. Subalit hindi naman magawa puwersahin ng may malaking katawan na demonyo ang ating bida na may layo sa Magic Crystal Stone, gayong kahit gamitin na niya ang kanyang buong lakas ay hindi man lang niya mapagalaw si Bai, ngunit ang ating bida naman ay hanggang sa ngayon iginigiit pa rin niya na dapat muna raw niyang mahawakan ang Magic Crystal Stone bago masabi kung saan siya mapupunta. Gayong hindi rin kinaya ng maskulado na demon ang lakas ni Bai, kaya naman nahawakan rin niya ito na ikinagulantang ng bias na katiwala matapos siyang masilaw sa malakas na pagliwanag ng Magic Crystal Stone dahil sa paghawak ni Bai. Abangan sa susunod nating video ang gagawing pangbabayabas ng bias na katiwala kay Bai, gayong kahit nagpalabas ng makinang na liwanag ang Magic Crystal ay hindi pa rin niya ito tatanggapin. Dahil sa wala pa rin daw taglay na magic si Bai, isa pa rin daw siyang basura, kaya ipinilit pa rin niya na sa labor group mapupunta ang ating bida. Alamin rin natin ang matutuklasan ng bias na matandang demon matapos na si David naman ang humawak sa Magic Crystal Stone, gayong nagpalabas rin ito ng makinang na liwanag na siya na naman gigimbal sa hangal na katiwala. Ang iuutos ng katiwala sa lahat ng napunta sa labor group dahil sa pagsisibakan sila ng panggatong. Subalit mapupurnada ang plano ng bias na demon dahil sa pagdating ng headmaid mula sa Wilton Mansion, dahil siya na ang mamamahala sa lahat ng magsisibak ng panggatong. Ang magaganap na kompetisyon sa panig ni Bai at ng headmaid, gayong magpaparamihan sila ng masisibak na panggatong, ngunit hindi matanggap ng headmaid na natalo siya ni Bai, kaya gagamit na siya ng pandaraya. At sa susunod rin nating video ay matutunghayan natin ang kasalukuyang kalagayan ni Nolan Duo, gayong nahaharap ito sa isang matinding pakikipaglaban na isa pa naman ipinagdarasal ni Bai na saan na ay nasa mabuti itong lagay ngayon, subalit nahaharap ang dalaga sa isang malaking gulo. At ang paglabas ni Shoha Angel na parabang kauri ni Duo, ito rin ang makakasama ng dalaga sa kanyang pakikibaka sa lugar na ito.